Hello mga mami at daddy, kumusta ang unang araw ng pasukan? Kami heto, napasabak agad sa napakaagang schedule. Dahil dito kami sa Manila nakatira, half day lang ang pasok dito. May pang umaga at may pang hapon. Dahil grade 6 na ang kuya Cypher namin, pang umaga siya. So tara guys, isi-share ko sa inyo ang first day of school ganap namin. Alas 3 pa nga lang ng madaling araw ay gising na ako. Magsasaing kasi ako at magluluto rin ako ng ulam ni kuya Cypher namin. Pritong pork chop nga ang request niyang babaunin ngayon. Gising na nga din ang kuya Cypher namin at nagmumuni-muni pa. Sabi niya kasi gisingin ko siya ng medyo mas maaga para hindi siya nagmamadali. Pagkagising ko nga rin kanina ay nagbukas na rin ako ng aking munting tindahan bago magluto. Pagkaluto ko nga ng pork chop ay hinango ko na din agad para makakain na din si Cypher. May naprito na nga rin akong manok, hindi ko na nga lang na-videohan. Bago nga siya maligo ay kakain muna siya ng kanin. Dati pa man basta pang umagang schedule niya, mas gusto niyang kumakain ng kanin. Tapos pag trip niya, magtitimpla din siya ng Milo niya pag gusto niya. At mas gusto niya ding magbaon ng kanin at ulam kaysa biskwit at saka pera. Hindi daw kasi siya talaga nabubusog kahit 3 biskwit pa ang ipabaon mo tapos may kasamang drinks. Kaya obligado talaga akong gumising ng mas maaga pa para maipagluto ko siya. Nasira na nga din yung baonan niya nung nakaraan kaya napa-check out na ako ng bago. Super cute nito guys, ilalagay ko na lang yung link sa comment section kung nagustuhan nyo. Maliit lang talaga siya sa personal guys at tamang-tama lang sa kuya Cypher namin dahil 10 minutes lang naman ang break time nila. Ang importante lang talaga ay kanin ang kakainin niya at ulam. Hindi din kasi talaga pwede na magbaon siya ng maramihan dahil nga 10 minutes lang yung break time nila. Hindi niya din mauubos. Pwede din to sa may sabaw guys kasi may rubber siya sa may pinakatakip. Insulated na din kaya nagtatagal yung init ng ulam tsaka kanin. Tinansya ko nga lang yung paglagay ng kanin, yung saktong maubos niya lang hanggang sa matapos yung 10 minutes na break time nila. Dark blue yung na-check out ko guys, pero may color white naman yan kaya may pagpipilian kayo. Tapos na ang kumain ng kuya Cypher namin, naubos niya ang kanin niya kasi paborito niya talaga yung pritong pork chop. Naglagay na nga rin ako ng ulam niya at naglagay din ako ng isang pirasong manok. Mas dinamihan ko nga lang lagay ng pork chop dahil yan talaga ang request niya na baon. Ginupit-gupit ko na nga lang din dahil mahahaba kanina yung hiwa ko. At para magkasya din. At ayan na siya, at super cute naman talaga. Tuwang-tuwa talaga ako sa na-check out ko na to. Kahit nga si Cypher nung nakita niya yan, natuwa talaga siya at super cute nga daw, nagustuhan niya din. Nakakatuwa nga lang din at kahit paano ay naibibili namin siya ng mga ganyang gamit. Nung ako kasi yung nag-aaral ay puro bigay at kung hindi naman ay pinaglumaan ng iba. Nag-check out nga din ako ng thermal bag para may lagayan din. At para mas lalong tumagal yung init ng pagkain, may bulsa na nga rin siya sa loob at pwedeng lagyan ng kutsara para hindi din siya mahiyang bitbitin. Napakaganda nga at saktong-sakto talaga siya sa thermal bag. At heto naman ang na-check out kung gagamitin yung kutsara at tinidor. Nilagay ko nga sa plastic bago ko nilagay sa bulsa. Isasama ko na nga lang din yung tira niyang gravy. Nilagay ko na nga lang din sa plastic para kahit aksidente bang matapon ay hindi malagyan yung loob ng thermal bag niya. Marami din kulay yung kutsara at tinidor niya. Ilalagay ko na lang din yung link sa comment section. May free pala yung nalagayan kaso nga lang hindi ko pa nahugasan kaya dyan ko muna nilagay yung kutsara at tinidor niya. Yung tumbler niya naman ay nung nakaraang taon pa yan, si Vago. Bagong-bago pang tignan kaya hindi na ako nag-check out. Napakaganda ng quality ng si Vago guys, hindi siya naluluma. Dahil may baon namang kanin at ulam si Kuya Cypher namin, 10 pesos na lang ang ibibigay kong pera niya. Nagbebenta kasi ang school canteen nila ng champurado, lugaw o kaya sopas. Kaya ang ibibigay kong 10 pesos ay ibibili niya lang din ng soup. Kayo guys, magkano ibinibigay niyong baon ng mga estudyante nyo? Comment nyo naman. Pero pag may time na hindi ko siya naipagluluto, pinagbabaon ko na lang siya ng biskwit, tapos drinks at saka 15 pesos. Pero napakadalang lang yun. Mas madalas talaga ang baon niya ay kanin at saka ulam. Tignan nyo naman at papasok na nga lang ay pumulot pa ng isang manok. Pero sa totoo lang, pangalawang pulot niya na yan, naubos niya na yung isa. Diyos mio. Yun lang muna guys for today's video. At sana nakarating kayo hanggang dito sa dulo. At kung nagustuhan nyo tong video na to, ay pa-like and share naman. Pa-follow na din. Yun na guys for today's video. At yan, Matt. Bye-bye!